Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Ulilang lubos na si Carrie dahil bata pa lamang siya nang mamatay sa aksidente ang kanyang ama't ina. Kaya naman naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi maganda ang naging trato sa kanya nito. Palibhasay malayong kamag-anak na ito ng kanyang yumaong ama, kung kaya't ang pagtulong nito sa dalaga ay may kapalit. Masahol pa sa isang katulong kung ituring siya ni Aling Divina. Wala din sa oras ang pagkain nito, at madalas kung di tira-tira ay malapit ng mapanis ang kakainin ng dalaga. Carrie! Malakas na tawag ni Aling Divina sa dalaga. Umagang-umaga! Dali-dali namang napatayo at lumapit ang nooy naglalabang si Carrie sa nanggagaliiting tiyahing. Tiyang, bakit po? Tanong ng dalaga habang ipinipunas sa kanyang duster ang basang kamay. Anong bakit ka dyan? Sabay pingot ni Aling Divina sa tenga ng dalaga. Aray po, Tiyang. Nasasaktan po ko. Talagang masasaktan ka sa akin kapag nabalitaan ko na nakikipagkita ka pa rin sa Raul na yon. Bukod sa hampas lupa yung mga yan, alam mo namang mortal na kaaway ko yung bruhang nanay nun, di ba? Tapos dun ka palalandi? Galit na sabi ni Divina kay Carrie. Hoy! Hindi kita kinupkup dito para lumandi. Bawat butil ng kanin na kinakain mo, dapat mong paghirapan. Ano ka, siniswerte? Ulitin mo pa, at kapag nalaman ko, may kalalagyan ka sa akin. Banta ni Aling Divina kay Carrie. Si Raul ay kababata ni Carrie at nobyo rin ng dalaga. Ngunit lihim lamang ang kanilang relasyon dahil sa mortal na magkaaway ang kanyang tiyahin at ina ng binata. Kung anuman ang dahilan ay hindi na inalam pa ni Carrie. Basta mainit ang dugo ng dalawa sa isa't isa. Kung kaya't ang relasyon nilang dalawa ay pilit nilang tinatago. Ngunit sadyang maraming tsismosa sa kanilang lugar. Kung kaya't nakakarating kay Aling Divina ang palihim ng pagkikita ng dalawa. At dahil dito ay napagbubuhatan siya ng kamay ng kanyang tiyahin. Dahilan upang magpasya siyang lumayas sa poder nito sa tulong ng kanyang nobyong si Raul. Diyos ko naman, Raul, kahit isang tuka na nga lang tayo, nagdala ka pa ng isa pang palamunin? Galit na sabi ni Aling Conching sa binata. Nay, maawa na po kayo kay Carrie. Wala na po siyang ibang mapupuntahan. Pinagbubuhatan na po siya ng kamay ni Aling Divina. Paliwanag ng binata sa kanyang ina. Dodoblihin ko na lang po ang pagtatrabaho ko para may pangdagdag kayo sa pangangailangan dito sa bahay. Pumayag lang po kayo na dumito na muna si Carrie. Sabi ni Raul sa kanyang ina. O siya. Ano pa nga bang magagawa ko? Dinala mo na dito yan. Hoy iha, lilinawin ko lang sa'yo ha. Hindi kami mayaman, okay? Kaya ibig sabihin nun, tutulong kang maghanap buhay. Hindi ka prinsesa dito, naiintindihan mo? Oo. Nag-aalangang sagot ni Carrie kay Aling Conching. Mabuti na yung malinaw. Sabay talikod ni Conching sa kanilang dalawa ng nobyo. Carrie, pagpasensyahan mo na si nanay ha. Mabait naman yun. Pag nakuha mo yung loob niya, magkakasundo rin kayo niyan. Hayaan mo kakausapin ko ulit siya. Sabi ni Raul sa dalaga. Sa una nga ay maayos ang pakikitungo ni Aling Conching kay Carrie sa pakiusap na rin ni Raul. Lalo na't may kasamang pag-ipit ng pera sa matanda. Ngunit nag-iiba ang ugali nito sa tuwing nadidistino ang binata sa ibang lugar dahil sa trabaho nito bilang isang construction worker at lingguhan na kung ito'y umuwi sa kanila. Hoy! Sigaw ni Conching kay Carrie. 6:00 na ng umaga, anong oras mong balak bumangon? Abay tanghali na oh, nakailata ka pa dyan, ano ka, Donya? Bumangon ka na dyan at marami ka pang labada ngayon. Utos niya sa dalaga. Agad namang nag-asikaso si Carrie upang sundin ang inuutos ng kanyang biyanang hilaw. Ang labada kasing sinasabi ng matanda ay mga labada nito sa kanyang pinaglalabahan sa iba't ibang bahay na inuwi niya sa kanilang bahay upang doon ay ipalaba kay Carrie. Bilisan mo na dyan!
Kailangan matuyuan ngayong araw din ha? Dahil kung hindi malalagot ka sa akin. Sabi ni Conching sa dalaga. Sumunod na lamang si Carrie kahit imposible na matapos niyang lahat ang mga iyon. Lalo na't mano-mano ang paglalabang kanyang ginagawa. Ganun pa man ay pinilit niyang matapos ito kung kaya't 8:00 na ng gabi ay nagkukusot pa siya. Hanggang sa inabot siya ng madaling araw bago niya matapos ang lahat ng labada. Dahil sa sobrang dami ng kanyang nilabhan at nalipasan na rin siya ng gutom ay hindi agad nakabangon kinabukasan ang dalaga. Kung kaya't galit na naman si Aling Conching. Pinuntahan niya ang dalaga sa kwarto nito upang gisingin. Natigilan siya nang makita niya itong nanginginig na tila inaapoy na ng lagnat. Nang kanya itong hawakan ay napag-alaman niyang mataas ang lagnat nito. Ngunit imbis na bigyan ng gamot at pagkain, dali-daling tumalikod ang matanda na parang walang nakita at nangyari. At patay mali siyang tinungo ang bahay-sugalan ng kanilang kapitbahay. At doon nilustay ang bayad sa labada na si Carrie ang gumawa. Mabuti na lamang at dumating ang kuya ni Raul na si Renz, na noon ay galing sa talyer. Naabutan niya ang kalagayan ni Carrie, kung kaya't binilhan niya ito ng makakain at gamot na maiinom. Maya-maya pa ay pinawisan na rin ito at bumaba na rin ang kanyang lagnat. Thank you, Kuya Renz. Sambit ni Carrie sa binata. Anong thank you? May kapalit yun. Isang araw tamo, sisingilin kita. Sabi ni Renz sa dalaga, sabay ngiti na may kahulugan. Dahil masama pa ang pakiramdam ni Carrie, ay hindi na lamang niya inintindi ang sinabi ng kuya ni Raul. Ang importante, nakainom na siya ng gamot. Friday na naman ngayon. Bukas, pauwi na rin si Raul. Kahit papaano ay makakahinga na siya dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng nobyo. Ngunit gabi ng Sabado ay nakatanggap siya ng text mula sa binata na hindi ito makakauwi ngayong linggo dahil may tinatapos sila. Nalungkot si Carrie sa nabasa, ngunit wala naman siyang magagawa dahil trabaho iyon. Inisip na lamang niya na para sa kanilang dalawa iyon ng nobyo. Tutal magaling naman na siya, makakabalik na siya ulit sa paglalabada. Linggo ng gabi, maagang natulog si Carrie dahil sinabihan siya ni Aling Conching na kailangan niyang gumising ng maaga dahil marami ulit siyang lalaban kinabukasan. Kaya naman ang dalaga ay nagpahinga na sa kanyang silid. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakapasok sa kanyang silid si Renz, ang kuya ni Raul. Lasing ito at may dalang patalim. Sige, subukan mong gumalaw at itatara ko to sa tagiliran mo. Sabi ng lalaki kay Carrie habang nakatutok sa kanya ang kutsilyo. Huwag mo ko sasaktan, Kuya Renz. Umiiyak at nagmamakaawang sabi ng dalaga sa lasing na binata. Hindi ka masasaktan basta sumunod ka lang sa lahat ng gusto ko. Di ba sabi ko naman sa'yo, maniningil ako? Pwes, ngayon na yun. Sabi ng lasing na si Renz kay Carrie. Walang nagawa ang dalaga dahil bukod sa may patalim ito ay wala namang tutulong sa kanya sa bahay na iyon. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ng dalaga ng gabing iyon. Kung kasama lang sana niya si Raul, hindi mangyayari sa kanya ang ginawa ng hayop nitong kapatid. Lumipas ang mga araw, pinilit ni Carrie na mamuhay ng normal sa piling ng pamilya ng kanyang nobyo, kahit napakahirap. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang pag-uwi ng nobyo sa kanilang bahay. Nasimula nung huling mag-text ito na hindi makakauwi, ay hindi na ito nag-text pang muli. 3 linggo na ang nakakaraan mula nang huli silang magkausap. Sa isip ng dalaga, marahil ay busy lamang ito sa trabaho at wala nang oras para mag-text. Hanggang sa isang araw ay bigla itong umuwi sa kanila. Laking gulat ni Carrie dahil may kasama itong babae at ang pakilala sa kanya ni Raul ay pinsan nito. Ngunit iba ang kutob ng dalaga, ngunit hindi na lamang niya ito inintindi. Ang mahalaga sa kanya ay nakauwi na ang nobyo. Ngunit kabaligtaran ng kanyang inaasahan, ang dating Raul na maalalahanin sa kanya ay nagbago para na din itong kanyang ina kung tratuhin siya. Mainitin ang ulo at hindi makausap ng maayos. Simula nang umuwi ito sa kanilang bahay ay hindi pa sila nagkausap ng sila lang dalawa. Ang dahilan nito ay kailangan niyang ipasyal ang kanyang pinsan dahil malapit na itong umalis papuntang ibang bansa. Nauunawaan naman niya iyon.
Gustuhin man niyang sumama sa dalawa para makabanding ang mga ito ay hindi niya magawa dahil panay ang tambak ng mga labada sa kanya ni Aling Conching. Hanggang sa isang gabi, nang matapos niya ang kanyang labada, ay naisip niyang magpalit ng damit dahil halong basa na ng pawis at tubig ito. Tinungo niya ang kanilang silid ni Raul at doon ay nakita niyang magkatabing natutulog ang kanyang nobyo at ang sinasabi nitong pinsan nila. "Mga hayop kayo?" Galit na sabi ni Kari sa dalawang nakahiga. Agad na pabalikwas ang dalawa sa gulat. "Kari, magpapaliwanag ako," sabi ni Raul sa dalaga. "Anong ipapaliwanag mo? Yung kababuyan mo?" "Hindi ako nakapag-aral, Raul. Pero hindi ako tanga. Alam kong hindi mo pinsan ng babaeng yan. Mahal kita. Kaya nagbulag-bulagan ako kahit alam ko na lahat ng tao dito sa bahay nyo alam ang ginagawa mong kalokohan. Pero masakit pa rin pala na makita mismo ng dalawang mga mata ko. Hayop ka. Minahal kita. Ang akala ko iba ka sa kanila. Katulad ka din pala nila. Walang puso at manloloko." Galit na sabi ni Kari, habang tuloy-tuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Nang gabi ding iyon, ay nagpasya siyang umalis sa bahay nila Raul. Hindi na din siya pinigilan ng binata. Lumuwas si Kari papuntang Maynila na hindi tiyak kung saan siyang lugar patungo. Sakay ng bus, napadpad sa isang simbahan at doon ay pansamantalang tumigil. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil bukod sa wala siyang pera, ay wala siyang alam sa mga lugar sa Maynila. Nang lumiwanag na, ay nagsimula na siyang maglakad-lakad. Naghahanap siya ng pwedeng mapasukan kahit tindera, katulong o kahit anong trabaho. Basta may matuluyan lang siya at hindi siya maging palaboy sa kalsada. Uhaw na siya sa kakalakad at nakakaramdam na din siya ng gutom, ngunit hindi pa rin siya nakakahanap ng mapapasukan. Tirik na tirik rin ang araw ng mga sandaling iyon kung kaya't lalo siyang nakaramdam ng matinding uhaw. May natitira pa siyang 100 piso, ngunit ayaw niya itong bitawan dahil iyon na lamang ang natitirang meron siya. Nagsisimula ng umagos ang luha sa kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Gutom, uhaw, habag sa sarili, sa gitna ng matinding sikat ng araw. Maya-maya pa at tuluyan na ngang umagos ang luha sa mga mata ni Kari. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan ba siya ng mga tao. Basta ang alam niya, galit siya sa mundo dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Dahil sa sobrang pag-iisip ay di niya namalayan na may nakasalubong siyang sasakyan. Huli na nang ito'y kanyang mapansin. At ang sumunod na pangyayari ay nasa ospital na siya. "Ano pong nangyari?" tanong niya sa isang matandang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. "Sa wakas, iha, nagising ka na din." Bakas sa mukha ng matandang lalaki ang matinding pag-aalala. "2 araw ka nang walang malay. Nabangga kita nung isang araw kaya agad kitang dinala dito. Pasensya ka na, iha, sa nangyari. Sinusubukan kong tawagan ng mga kamag-anak mo pero wala naman akong nakitang numero sa mga gamit mo. Kaya ipinasya kong bantayan ka hanggang magising ka at maging okay ka na," sabing muli ng matandang lalaki. "Pasensya na din po kayo, sir. Hindi ko rin po nakita na may sasakyan pala sa likod ko ng mga araw na yun. Maraming salamat po sa pagdala niyo po sa akin dito. Pero ang totoo po, wala po akong pambayad." At doon ay muling umagos ang luha sa mga mata ni Kari. "No, iha, wag mo nang isipin ng hospital bills. Ako na ang bahala dun. Ang isipin mo ngayon ay gumaling ka at makabalik ka sa pamilya mo," sabi ng matanda. "Pamilya?" Ngumiti ng mapait si Kari. "Wala na ho akong pamilya, sir. Ang totoo niyan, nung araw na nabunggo niyo ko naghahanap po ako ng mapapasukan. Kahit ano pong trabaho, may matuluyan lang po ako," kwento niya sa matanda. Kita sa mukha ng matanda na nahabag ito sa sinabi niya. "Ano nga bang pangalan mo, iha?" tanong ng matandang lalaki. "Kari Solomon po, sir," nakangiting sabi niya sa matanda. "Miguel Sandoval," pakilala ng matanda sa kanya. "Naghahanap ka kamo ng trabaho? Pwede ka sa kumpanya ko," sabi ni Don Miguel. "Ano bang natapos mo, iha?" "Nako sir, hindi po ako nakapag-aral. Pero marunong po akong magsulat at magbasa." At doon ay sinimulang ikwento ni Kari ang kanyang buhay sa matanda.
mula nang maulila siya hanggang sa kung paano siya napadpad ng Maynila. Nakita ng matanda ang sinseridad sa sinasabi ng dalaga. Kung kaya't nang makalabas ito ng ospital, ay agad na isinama siya ng Don sa bahay nito. Kari, mula ngayon ay dito ka natitira. Talaga po? Hindi makapaniwalang sabi ng dalaga na nagsisimula na namang umiyak. Dito ka magtatrabaho at mag-aaral. Sabi pang muli ng Don. Naku, maraming salamat po, Sir Miguel. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob ito sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang lahat ng pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Mahabang litanya ni Kari habang nakayakap sa matanda. Pero ang totoo, mas masaya ang matanda dahil sa katauhan ng dalaga na buhay muli ang kaisa-isa nitong anak na babae na namayapa na kasama ng kanyang asawa. Sa poder ni Don Miguel ay nabigyan ng panibagong buhay ang dalaga. Nag-aral ito habang nagtatrabaho sa poder ng matanda. At dahil may angking talino si Kari, ay hindi na ito nahirapang humabol sa pag-aaral. Nag-homeschooling ang dalaga at nang makatapos na ng senior high sa pamamagitan ng pagkuha ng exam para sa mga fast learner, ay agad na nagkolehiyo ang dalaga sa kurso kung saan nakalinya sa negosyo ng taong nagtiwala at nagpaaral sa kanya. Di kalaunan ay nakapagtapos na siya at ipinamahala at pinagkatiwala sa kanya ni Don Miguel ang kumpanya nito, dahil na rin sa kondisyon ng kalusugan ng matanda. Maraming taon na ang lumipas nang muling mag-cruise ang landas ni Kari at Raul. Sa katunayan ay hindi agad nakilala ng binata ang dating nobya. Kari? Ikaw na ba yan? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Raul sa dalaga. Oo, ako nga ito, Raul. Si Kari, yung dati mong nobyo na niloko mo. Yung Kari na pinagmulipitan ng nanay mo. Yung Kari na pinagsamantalahan ng kuya mo. Pero salamat sa inyo. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi mababago ang buhay ko. Pagkasabing iyon ni Kari, ay tumalikod na ito at umalis na. At hindi na muling Nakaalis na ang dalaga lulan ng kotse nito. Ngunit naiwang nakatulala pa rin ang binata. Hindi pa rin ito lubos na makapaniwala na ang dating walang alam at tatanga-tangang nobyang si Kari ang kanyang nakita. Papaanong nangyari yun? Bulong ni Raul sa kanyang sarili habang naglalakad palabas ng gusali, kung saan sila nagkasalubong ni Kari. Ano yun? Magic? May pagkairitang sabi nitong muli habang papauwi na sa kanilang bahay. Nang araw na matuklasan ni Kari ang panloloko niya dito at iniwan siya ng dalaga, ay hindi na rin nagtagal ang relasyon nila ng babaeng sinasabing pinsan nito na kanya palang kalaguyo. Napariwara ang buhay ng binata at walang tumatagal na nakakarelasyon dahil na rin sa ugali ng kanyang ina. Kung kaya't naisipan nilang lumuwas na lamang sa Maynila upang doon ay magsimulang muli, lalo na't halos lahat ng kapitbahay nila sa kanilang lugar ay nakakaaway ni Aling Conching dahil sa panggagancho nito. Wala pa halos isang buwan sila sa Maynila, kung kaya't wala pa silang gaanong kakilala doon. Nagpasya si Raul na maghanap ng trabaho, samantalang ang kuya naman nitong si Renz ay mabilis na nakapasok sa isa sa mga talyer sa lugar ng kanilang nanipatan. Hoy, ba't ganyan ang itsura mo? Tanong ni Aling Conching sa anak nang ito'y makarating sa kanilang bahay. Nay, hindi ka maniniwala sa nakita ko kanina. Bungad ng binata sa ina. Bakit? Ano bang nakita mo? Tanong ni Conching sa anak. Hindi ano, kundi sino, Nay. O sino nga? Iritang usisa ng matanda. Si Kari, Nay. Pagkasabing iyon ng binata ay agad natigilan ang matandang babae. Sino ka mo? Si Kari? Buhay pa pala yun? Kala ko nilaman na ng lupa ang tangang yun. O ano naman kung nakita mo siya? Tanong muli nito sa anak. Nay, iba na si Kari ngayon, hindi na siya yung walang alam na babae. Nakita ko siya kanina. Mukhang mayaman at may pinag-aralan. Ang gara nga ng kotse niya may driver pa siya. Tuloy-tuloy na kwento ng binata sa ina. Nang marinig iyon ni Conching, agad na nag-iba ang mood nito at biglang nagka-interes sa buhay ng dalaga. Lalo na't hindi lang basta pera ang meron ito, kundi maraming pera. Naku anak, balikan mo siya. Malay mo ito ng pagkakataon nating maambunan ng yaman niya.
Nay, sa tingin mo ba babalikan pa ako nun matapos ng ginawa natin sa kanya? Pag-aalangang sagot ni Raul sa ina. Anak, ano pa't naging gwapo ka kung hindi mo lang din naman gagamitin sa tama? Udyok ni Aling Conching sa binata. Samantala, Kari iha, okay ka lang? Tanong ni Don Miguel sa dalaga. You look tense kanina pa. Is everything okay? Kanina ka pa sa kotse tahimik. Sino ba yung lalaking kausap mo kanina? Nagtatakang usisa ni Don Miguel. Siya po si Raul. Ang dati kong nobyo at nanloko sa akin. May galit sa boses ni Kari ng mga sandaling iyon. Nang marinig iyon ni Don Miguel ay agad itong napatahimik. Alam niya ang pinagdaanan ng dalaga sa poder ng pamilya ng lalaking sinasabi nito. At hindi niya nakakalimutan ang pangako nito sa dalaga na tutulungan niya itong makamit ang hustisyang matagal na nitong inaasam. Take some rest, iha. Everything will be fine. Sabi ng Don sa dalaga habang hinahagod ang likod nito pagpapakitang susuportahan niya ang dalaga kahit anong mangyari. Kinabukasan ay maagang umalis si Raul upang muling balikan ang gusali kung saan sila nagkita ni Kari kahapon. Nagbabaka sakali siyang muling makikita ang dalaga doon. Sakto naman at may hiring sa building na iyon kung kaya't nag-apply na din siya ng mga oras na iyon. Hindi niya akalain na matatanggap siya agad bilang isang messenger. Ayos! Okay tong company na to ah. Hindi mataas yung qualification na hinahanap nila kahit high school graduate lang ako. Tinanggap nila ako. Matutuwa si nanay nito. Masayang ibinalita ni Raul sa ina ang nangyari ng araw na iyon. Tuwang-tuwa naman si Aling Conching sa binalitang iyon ng anak. Pagkalipas ng isang linggo matapos makumpleto ni Raul ang kanyang mga requirements, ay agad na siyang nagsimula sa kanyang trabaho. Doon ay nakilala niya si Liza. Napakagandang babae at higit sa lahat, mayaman. Madali silang nagkagaanan ng loob at hindi nagtagal ay naging kasintahan niya na ito. Tuwing uwian ay hinahatid siya ng dalaga sa bahay nila. Alam mo Liza, di ko alam kung bakit mo ako nagustuhan eh. Hamak na messenger lang ako. Walang pera. Tapos imbis na ako yung naghatid sa'yo, ako yung hinahatid mo sa amin. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. May sinseridad na sabi ni Raul kay Liza. Ano ka ba, mahal? Wala yun. Mahal kita kaya ako ginagawa to. Hindi na importante sa akin yung mga sinasabi mo. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Sabing iyon ni Liza. Thank you, mahal ah. Tanggap mo ko kahit ganito lang ang katayuan ko sa buhay. Wala akong ibang maibibigay sa'yo kundi ang katapatan ko bilang nobyo mo. Maluhaluhang sabi ni Raul sa dalaga, kaya naman niyakap siya nito ng mahigpit. Tuluyan na ngang nahuhulog ang loob ng binata sa dalaga. At sa tingin niya, ito na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Hindi na niya hahayaang mawala pa si Liza sa buhay. Sa ganong kalagayan tumakbo ang buhay ni Raul at Liza. Hanggang sa isang araw. Mahal, pwede ba akong magstay sa bahay niyo? Mas malapit kasi yung house niyo sa opisina natin. Nahihirapan na kasi akong mag-long drive. Kung okay lang sa'yo. Tanong ni Liza sa binata. Sa bahay? Sigurado ka, mahal? Pangit yung bahay namin eh. Saka masikip. Walang aircon. Baka hindi ka maging komportable doon. Nahihiyang sabi ni Raul sa dalaga. Ano ka ba? Di ba nga sabi ko sa'yo, basta kasama kita, walang hindi kakayanin. Sabi ni Liza sa binata. Napangiti ang binata. Napakaswerte ko talaga sa'yo, Liza. Sambit ni Raul. Di kalaunan ay napapayag na ng dalaga ang binata sa kagustuhan nitong tumira sa bahay ng nobyo. Kaya naman kinabukasan ay agad na niyang dinala ang dalaga sa kanilang bahay. Walang anumang pagtutol kay Aling Conching nang sabihin ni Raul na doon natitira ang nobya nitong si Liza. Sa katunayan ay tuwang-tuwa pa nga ito. Nang lalo na't nabalitaan niyang galing ito sa mayamang pamilya. Nagniningning ang mga mata ng matanda, lalo pat mukhang patay na patay ito sa kanyang anak. Madali lang niya itong mapapaikot at mapapasunod sa kanyang mga gusto. Sabi ni Conching sa kanyang isip. Hindi pa man ay may plano ng masama ang matandang babae sa nobya ng anak. Nay, si Liza po, girlfriend ko. Mahal, nanay ko pala. Pakilala ni Raul sa dalawa. Hello po, tita. Bati ni Liza sa matanda. Naku, wag mo na akong tawaging tita. Nanay na lang, total dun din naman ang tuloy nyo.
Nakangiting sabi ni Conching sa dalaga. Anay, si Kuya Renz? Tanong ni Raul. Nako, nasa talyer pa. Mamaya pa ang uwi nun. Gabi. Sagot ng matandang babae. Ganun ba? Nasabi niyo na po ba na dito muna titira si Liza? Usisa ng binata. Naku, wag mo na intindihan ng kuya mo. Ako na ang bahala doon. Sabi muli ni Aling Conching. Iha, feel at home ha. Huwag kang mahihiya. Sabi nito sa dalaga. Maraming salamat po, tita. Nanay, yan ang itatawag mo sa akin mula ngayon. Pag-uulit ng matanda. Ngumiti lang si Liza. Naging maayos naman ang lahat sa kanila. Hanggang isang araw ay kinakailangan na ni Raul na pumunta ng probinsya upang personal na maihatid ang mga dokumentong iniutos sa kanya. Mahal, mga 5 araw din ako mawawala. Mag-iingat ka sa pagpasok mo araw-araw ha. Huwag kang mahiya, magsabi ka lang kila nanay kung may kailangan ka. Bili ni Raul sa nobya. Nay, kayo na po munang bahala kay Liza ha. Bili naman ni Raul sa ina. Oo naman anak, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito kay Liza. Nakangiting sabi ni Aling Conching. Yun lang at umalis na ang binata. Agad namang pumasok na si Liza sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay narinig niyang kumakatok si Conching. Liza anak, pag may kailangan ka sabihin mo lang ah. Nasa likod bahay lang ako maglalaba. Hindi tumugon si Liza. Sa halip ay kinuha niyang lahat ang kanyang mga damit. Malinis at marumi at saka pinuntahan ng ina ni Raul. O ayan, labhan mo. Siguraduhin mo matutuyo yan mamaya ah. Sabi ni Liza sa matanda. Nagulat si Conching sa inasal ng dalaga. Wala pang kalahating oras na nakakaalis ang kanyang anak, nagbagong bigla ang ugali ng nobya nito. Ano? Magsusumbong ka kay Raul? Sige, subukan mo. Tignan ko lang kung sino ang papaniwalaan sa atin ng anak mong baliw na baliw sa akin. Sabing muli ni Liza habang pinagmamasdan ang matandang namumutla sa galit at inis. Hoy tanda, kung inaakala mo na mapaperahan mo ako, nagkakamali ka. Alam ko na ang likaw ng bituka ng mga katulad mo. Pagkasabing iyon ng dalaga, ay tinalikuran na niya ang matandang hindi na nakaimik sa pagkabigla sa bilis ng pangyayari. Gustuhin man ng matandang sabunutan at ingudngod ito sa batya, hindi pwede dahil tiyak na magagalit si Raul sa kanya at hindi siya nito paniniwalaan. Conching, magluto ka na, nagugutom na ako. Tawag muli ni Liza sa matanda. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng tunog ng cellphone. Hello, mahal. Bungad ni Liza sa kabilang linya. Okay naman ako dito. Ang bait-bait nga ng nanay mo sa akin eh. Inaasikaso ako. Huwag ka mag-alala dito sa bahay. Okay kami dito, di ba, Nay? Sabay lapit ni Liza ng telepono sa bibig ng matanda upang marinig ang sagot nito. Oo anak, okay kami dito. Ingat ka dyan ha, balik ka agad. May pahabol pa sanang sasabihin si Conching, ngunit hindi na iyon narinig ni Raul dahil agad nang inalis ni Liza ang telepono. Subukan mong magsumbong sa anak mo, tatamaan ka sa akin. Banta ni Liza. Tumulo ang luha ng matanda. Hindi nito akalain na sa kanyang edad ay tatratuhin siya ng ganun ng isang katulad ni Liza. Hapon na ngunit hindi pa rin tapos ang matanda sa paglalabada. Hindi niya alam kung bakit hindi halos nababawasan ang damit na kanyang nilalabhan. Pagod at gutom ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Tubig lamang ang pamatid niya sa kalam ng sikmura sapagkat tinapon ni Liza ang natirang pagkain na niluto niya dito matapos nitong kumain. Kung tutuusin, ay pwede niyang saktan ang babae. Ngunit hindi niya magawa dahil nang sabihin nitong ang pinuntahang lugar ng kanyang anak na si Raul, ay ikakapahamak ng anak sandaling hindi nito sundin ang inuutos niya. At wala na ngang nagawa pa ang matanda. Hawak siya sa leeg ni Liza ng mga sandaling iyon. Samantala, naulinagan ng dalaga na dumating na ang kuya ni Raul na si Renz. Nakainom ito kung kaya't dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Dahan-dahang pumunta si Liza doon at may inilagay na maliit na papel sa wallet ng lasing na lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Liza. Sinilip niya ang mag-ina. Tulog na tulog pa si Aling Conching dahil sa pagod. Si Renz naman ay naulinagan niyang papasok na sa talyer. Nang makaalis ito, ay muli niyang binalikan ang matandang babae.
Nakita niyang nanginginig ito sa taas ng lagnat at humihingi ng tulong. Ngunit imbis na lapitan ito ni Liza, ay umalis ang dalaga at nagtungo sa police station. Maya-maya pa ay may mga pulis na sa talyer, kung saan nagtatrabaho si Renz, kuya ni Raul. Doon ay nahuli siyang may shabu sa kanyang wallet. Agad na dinala ang lalaki sa presinto at ikinulong. Nabalitaan iyon ni Raul kung kaya't agad-agad na napauwi si Raul, kahit hindi pa tapos ang kanyang trabaho doon. Sa bilis ng pangyayari, ay hindi alam ng binatang si Raul kung ano ang uunahin. Nadatnan niyang inaapoy ng lagnat ang kanyang inang si Conching. Hindi na niya nakita doon si Liza. Nang maisugod niya sa ospital ang ina, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kuya Renz na noon ay nakakulong na. Raul, ilabas mo ako dito. Wala akong kasalanan. Umiiyak at nagmamakaawa si Renz sa kapatid. Kuya, walang piyansa sa kaso mo. Nakuhaan ka ng shabu sa wallet mo. Sinet up lang ako, tol. Hindi akin yun. Paliwanag ni Renz. Kuya, gagawa ko ng paraan. Tatawagan ko si Liza, hihingi tayo ng tulong sa kanya. Tinatawagan niya ang nobya ngunit nakapatay ang telepono nito. Kaya naman dumiretso na siya sa kanilang opisina. Ngunit napag-alaman niyang ilang araw nang hindi pumapasok ang dalaga. Liza, nasan ka na ba? Kung kailan kailangan kita? Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Raul ng mga sandaling iyon. Napaupo siya sa gilid ng elevator at napayokong umiiyak. Hindi niya alam ang kanyang gagawin, ang bilis ng pangyayari. Hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses ng babaeng lumabas ng elevator. May kausap ito sa telepono. Liza? Tawag ni Raul. Lumingon ang dalaga. Oh, hi Raul! Maluwag ng ngiti ng dalaga na parang walang nangyari at wala silang pinagsamahan. Anong hi, Liza? Bakit bigla kang nawala sa bahay? Bakit ganyan ka? Ano bang nangyari? Gulong-gulong tanong ng binata. Si nanay na ospital. Si Kuya Renz naman nakakulong. Sambit ng binata kay Liza. Tapos ikaw, bigla ka na lang umalis ng bahay nang wala man lang paalam? Tapos ngayon nakita kita parang wala lang sayo? Galit na sabi ng binata. Bago pa man makapagsalita si Liza ay may pamilyar na naman na boses ang biglang nagsalita. Karma. Yan ang tawag sa nangyayari sa'yo ngayon. At sa pamilya mo. Sabi ni Carrie sa binata. Kumunot ang noo ni Raul sabay sabing, Teka, magkakilala kayo? Tanong nito sa dalawa. Oh yes, my dear ex. Liza is my personal secretary. I hire her para pumasok sa buhay niyong mag-ina. Liza darling, sabihin mo nga sa ututong yan lahat ng plano natin. Utos ni Carrie sa dalaga. At doon ay napag-alaman nga ni Raul na plano lang pala lahat ni Carrie ang lahat ng nangyari mula sa planong paibigin siya ni Liza para makapasok sa buhay nilang mag-iina. Sobra-sobrang sakit ang naramdaman ni Raul habang ikinukwento niya lahat sa kanyang inang si Conching ang katotohanan. Napayuko na lamang ang matandang babae dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan kung bakit naging ganun sa kanila si Carrie. Samantala, si Renz naman ay kasalukuyang nakakulong pa rin sa kulungan. Hindi man totoo na sa kanya galing ang nahuling shabu, ay nararapat pa rin siyang makulong at pagbayaran ang panggagahasa niya kay Carrie noon. Bagsak at hindi malaman ni Raul kung saan siya magsisimulang muli. Ang babaeng pinakamamahal niya ay isa palang huwad. Kung kailan nagsisimula na siyang magpakaayos sa buhay, ay ganito pa ang nangyari sa kanya. Marahil nga karma niya ito tulad ng sinabi ni Carrie sa kanya, na ngayon ay unti-unti na niyang pinagbabayaran. Kahit paano ay nabigyang hustisya na ang sinapit ni Carrie. Masaya si Don Miguel sa naging resulta ng plano ng dalaga. Ngunit pinayuhan niya itong hanggang doon na lang at hayaan niyang ang Diyos na ang bahalang gumawa nito para sa kanya. Ang mahalaga, nalaman ng pamilya ni Raul, ganun din ang binata kung gaano kamiserable ang naging karanasan niya sa poder ng pamilya nito. Napag-alaman din ni Carrie na nasa bedridden na ang kanyang tiyahing si Divina. Sapat na yon sa kasamaang ginawa sa kanya ng tiyahing, hindi na kailangang gumanti pa. Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJ B ng Barangay